mo ka, kaya di ka render sa Ginoo. Kaya si Lord, kung kasabot kita, kung kinsa ni si Lord, muhatag yun ka o pasalamat sa Ginoo. Mugay yun ka. Ang challenge na karon kung naanad ba ta? Ang word nga na, kanunayon ni mo na siya magsaon. And ang word nga kanunayon ni mo nga oras, panahon, sa'yo naman ni Saturn. Kung di ka gawin na buhat, anak kada adlaw, kada oras kayo minuto, di juga ang nadana. Amen. Bisan pag-mingong kagtisimba kada Domingo. Ang balik ko na, kung di ka anak mingong, hallelujah, praise the Lord, kada adlaw, thank you Lord, praise the Lord, ibig sa mapag-ampo, kada adlaw, bisan sa usa ka adlaw, sa usa ka adlaw, pintaasa ko na, 24 oras. Ang imong tipuon ang imong pagpasalamat, mabuo ra kayo. Ay tilyon, matabunan ka sa mga unsang mga oras ng imong gikaon nga trabaho, dagan kayo. Sa trabaho, sa trabaho. So kung nakapokus ka sa trabaho, mao na i-feed sa imong una. Pag mukaw na dakong oras, most likely may mo siyang dominant sa imong pag-una-una. So, kay dominant man siya, suksukang yun na naglain, dito katarog. Kay dominant man siya. So, mas hawd siya. Kaya kitagaan mo siya dugang nga pansin o taas nga pansin. Unya, pirmi po mo ginabuhat. So, pirmi ginabuhat niya, taas nga buhat. Pag suksukan mo nagbasa Biblia, pulong sa Ginoo, di na katarong imong basa-basa. Iyon yung pag-ampo. Ang mitabo yung pag-ampo, suporta sa imong trabaho. Mas naligon sa mot imong trabaho tungkol sa imong pag-ampo. So, nafilan og tuda ang imong trabaho. Kay pati imong pag-ampo, gigahin imong sa kusog para sa imong trabaho. Nihatag ni kay kusog gani sa imong trabaho. Imo na gining butang una-una imong trabaho. Gitagaan mo panahon imong trabaho, gitagaan mo atensyon. Nag-ampo ka para imo sa imong trabaho. I tell you, di juga makan sa mga pag-ampo. Ngayon mga pag-ampo, nga angay i-ampo. The Bible says, you ought to pray. Amen. Kumaka, you ought to pray. Mo yun ang i-ampo. And kung di kita kit-ampo, I tell you, i-ampo ni mo, di kaya kung siya matawag na inampo ka. Eh, suma sa definition na to nga naanad na ka, na-use na ka, pag imo na siya i-calibrate, kailangan himuunin mo siya sa taas na panahon o pirmi na panahon. Amen. Kaya to? Amen. Okay, good. Sinabot ta. So, di ka kaingon nga nagsisimba ka sa Ginoo, magsisimba ka sa Ginoo, kay kung ingon ta nga magsisimba ka sa Ginoo, na may sukdanan ang Biblia nga magsisimba ka uli. Kaya na may nangita ang nga nangita ang Ginoo tinuod. So daghan din kayo nga nag-act of worship, nag-perform of worship, naghimo ana, ay ginahimo na pirmi. Pero nagipangita sa Lord nga tinuod. Ang tinuod ng mga pagdaig is naka-encounter siya dapat sa pulong sa Ginoo o sa Espiritu. So, kung Espiritu siya, meaning, di ka mo lambigit sa unod nun kay Espiritu man dahil siya. Diba? Dengan Biblia, nakaw sa Espiritu, sa Espiritu, nakaw sa unod. Ba't naman tayo unod ka? So, medyo challenging naman, right? Naglibog ta. So, karon, before mo end ng year, ato rin kumatihon. Renda na mo? Amen. Amen? Amen. Sa itong mga online kawanan, perfect morning yung diha. Thank you for having your time with us. Amen. Siguro nila. Kursa na tayo. Sabi ko, natabunan na clicker sa plasters ko. Itabunan man niya. Sa ayan yung malipata. So, gitatulan ako ni Og. Wait, saan ako tayo version na. Kaya nga kung last, sa Sunday nga,
nga pila na kamakagayonan na ating 3. And then there was supplement na to ni Sister Hazel about sa understanding, no? Kasi naman daw. Amen. So we stick to this verse. I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus, no? In Philippians 3:14. So na ay elevation naman sa tawag, no? Amen? Amen. But this Sunday, we will talk about this one, call to war. So na ay upward call, and one of the calling ato ang na encounter is we need to hear. A call to hear. Kailangan kang minaw. And the next thing is you need a call to understand. Are you following? Amen. Na ay tawag sa pagpaminaw. So, imagine na, kung di kasi kapaminaw o puno sa Ginoo kadadlaw, I tell you, makadungog ka ng mga normal na conversation and you would also respond in a normal way. Di ko ka-respond na o biblical way. Bira naman ito yung mag-isgot ng Bible, even sa workplace. And, mo sa mga ignorante kayo about spirituality kay one of my workmates, kita siya sa laki gabi eh. Kunya, atbang siya nako. Kung laki na napod siya, dito ko sa magawas. Laki ka na sa mga printer daw, gadungaw. Huwag na ta. Nya, sa printer na mong doktor. And ako nga gano'n na sa among explanation sa tambal kay kailangan yung replace. Istorya mo sa mga kauban, at katong sa kita. And, yung doktor nga, na siya. Ano sakit matabangan o order ko pa order na garama. I tell you, ang mga evil spirits, wala sila yung una-una si Muha. Puro rin yun na dautan. Malinawan kayo mong trabaho, okay kayo. Ngayon naksubati, huwag yun nibati. Ngayon naksubati na okay ra. Paghapit na moment na mong duty, hangat o kalit ako sa kapasyente lang. Ako din sa kalit lang. So, medyo challenging yun kayo. So, isa sa mga bantay na to is we don't just think na we are alone. And daghan makita daghan kayo. And nakabantay jugo sa mga kanamong area, grabe gid na sa area diha sa mga daghan normal na mga, so we need to counter yun lang tayo. Ang problem kung buwan tayo himuon sa lugar, kaya territorial na sila. So, I'm gonna have this step by step para makakonquer ta og territories, okay? Okay? Amen. Okay. So, one of the call na ito ang pamalundungan is the call to hear. Aptik baka maminaw, ganahan baka maminaw, imong maghihatod yung igdalungog sa pagpaminaw. You can do that by self-discipline, magbasa ka, or mag-think kag mga Bible studies, or church fellowships, or maminaw ka sa mga pastor, magulol ka, matambag, and all these things. Second is you need to understand. You do not interpret it on your own. There is a, maminaw ka, kaya there's an explanation. You have to understand that the earth, the heavens, gihimo na para o alang sa Ginoo. And it is under subjection in the name of Jesus. So kung daghan ta kay pagpanabot, then eventually ang atong pagpanabot matabunan siya sa pagpanabot nga angay siya nga imuhang gamiton kay ningon na ng Biblia, do not lean. So naa di understanding nga imuhang kasandigan. Amen. Right? Amen. Pero most likely kung sa ito nasabtan mo may ito sandigan. Kung ningon ng Biblia, do not lean on your own. So, most likely, di gid na magikan si Muha. So, nasabtan ito nga kung magsigit ang paminaw sa pulong si Ginoo, magsigit ang paminaw, ang atong understanding, matabunan siya until mo take over ang understanding nga iya sa Dios. Now, before that is we need to have knowledge. Tagaan ka og mga impormasyon. Don't you know nga love ka ni Jesus? Yes! But don't you know nga si Lord di ganahan og sala? Amen. And among trabaho, inis lang nga. Naglibog ko ng kabubuto ni Lord.
Kay kabubuton din yan ang mga mata ng mga tao. Kabutan. Sure ko, nalibusan ko. So, kabuton ni Lord ng mga nangakras. Kay will makana ni Lord. Ang tanang butang, kabuton tanang sa Ginoo sa mga pagtabo. Tuo mo di. Amen. Amen. Begitu. Kasi Lord baka ang nagbuot sa tanan. So, kabuton tanan ni Lord. Amen. Good. Nakabuton mo ni Lord ng mga matay ng mga tao na uban. Huwag niya akusahan mo siya murderer, killer, mass killer. Ha? Mass murderer. O ano mong tingog? So, ako sa nag-explainan. Ako sa nag-explainan. Kaya mo, muto ko na nga si Lord kabubuton niya. Tanan ang hitabo sa kalibutan. Kaya matuman na yung kabubuton. But, ang wa ni masabtan, pag moingon gani ang puno sa Ginoo kabubuton niya tanan, inyo rin ipahid sa Ginoo ang tanang mga sala sa tao. Nga bisag sala ang tao, kabubuton sa Dios. Naibawa mo? Wala yung problema. Eh, wala ko nga niyo. May kay isang speaker, may kay isang doktor, may kay isang PhD, police, may kay explain, may kay mga maestra mo ka na. Nya ikaw, sundi, hanga kayo, bilib ka kayo. Yung mula, bawa bitaw na kami. Bahin, pag-abot sa kabuton sa Diyos. Pero, di mo maminaw na mo. Gusto dyan magkamukamura. Ang inato. Libog niyo sila. Ang kawalo sa gina. Ngayon ko nga. Nyawal, istorya ko. Sulip sila nila. Pwede dyan maminaw. Diba? Ngayon po na sa Diyos. Basta mubuwag ka sa Diyos, mubuwag ka sala, mahagbong ka sa sangkasi katirbang katalagman sa mong kinabuhi. Kabubuto na sa Diyos nga mahagbong ka sa kasi-kasing katalagman. Kaya naman, wala na ka sa Diyos. Maunay dangatan basta ang tao, wala na siya sa Diyos. Mahagbong siya sa katirbang katalagman. Hinanit na katilingban katalang. Basta mo ito, circumstance. Tanang pangitabo sa kadautan sa tao, mahagbong siya sa kasi-kasing kadautan. Basta malayo siya sa Diyos. Kabubuto na sa Diyos, isulti na niya, basta malayo ka na ko, mauni mo matabo, kay ako man ang imuhang kinabuhi. So malaglag imong kinabuhi, pamagi nga barat yung kinabuhi, malaglag ka sa kasi-kasing mga katilingban. Huwag silang tingog. Sige po sa istorya, kay galibog sila. Bisa ka-explain na nalibog po sila. Ha? O, tanong mo, kabuto na sila ng makras. Masunog ilang balay, makuha ng balay. Kanang tanan nakita niyo, pamina mo, kanang tanan nakita ninyo nga ng mga nakaunsa silang tanan diha. Tuganam na ko. Kaya wala nila pili ang Diyos. Amen. Ganun naman lagi, pastor nga, di siya exempted, abi siya kay pastor siya. Unang domain, ang kamatayon sa usa ka pastor, sa kamatayon sa usa ka alagad, usa ka magtotoo. Amina mo. Ingon ang Biblia. Witness siya. Dili katalagman ang iyang kamatayon. Amen. Kasi kung mo kabaw sa katalagman, nahagbungan, katalagman na, nadunggaban, katalagman na, naligsan, katalagman na, mga way hinungdan kamatayon, na may gitawag natural death. Katalagman na di. Di ba ang tao mamatay? Tama? Tama? Oo, mamin. Mo ka matay? Oh, iba. Di mo ka matay. Pero, sakto na siya kay defense na siya sa makaingon ko, grabe yung Lord, mong kayo. Di mo itagag instinct na di ka na mamatay. Muhadlok yung kamatayon. Kung na dyan gamay, musaw na di ko mamatay. Ang bubot si Jesus. Naka-instinct na madlok mamatay. Hadlok to ba? Marigay nga, wala pa kaniabot sa imong kahadlok.
Ikaw malog matay, ikaw malog matay. Eh, wala pa kanya abot sa imong kabalo. One of the greatest fear is not to see yourself in hell, but to understand that if you don't have Jesus, you will miss the life that is for you. Amen. Dili na ng hell. Kaya huwag makagibuhat para sa hell. Amen. The thing is, you will miss. Meaning, ay mong ipilit na ma-miss ka. That's a problem. Punta na siya na. Do not let your husband, wife, anybody, kids, pastor, whoever that would make you decide to quit in God. Amen. And the last na resort, ana, is this one. Yourself. So, katulad na ako ni call to war. Naitawag. So, gikan sa pagdungog nimo sa pulong sa Ginoo, gikan sa pagpanabot nimo sa pulong sa Ginoo, kay tagaan kag pagpanabot sa Dios. Salamat sa Balang Espiritu, salamat sa conviction sa Holy Spirit. Salamat sa imong pastor, sa imong disciple. Salamat sa revelation of the Lord. Ipasabot ka. And then what? And then what? Saan? Unsa may gisulti sa Biblia sa din nakasabot ka? Unsa may nasabtan? Sa din nakasabot na ka sa imong nadungog. Well, gipasabot ka nga. Anak sa Diyos. Praise God, walay war. Oh. Amen. Amen. Praise God nga nabornagin ka. Yes, Lord, wala gyud war. Mura di tawa ng mga tao. Sila pagpanabot, lahat ko ni Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Manangyaw ta. Okay na. Pagana ka na ko. Those kind of mentality, many have fallen asleep and even na backslide. Ang ilang pagpanabot dito ra, okay. But sa imo po pagpanabot, you encounter, wow, soldier like ko, I have the armor of the Lord. But the use, wala ni mo na use. Most of the believers, wala nila na use. Ngayon mo siyang mascot. Kita ko, mascot, kung gahapon, dana ko si baby. Kami sa Paris to sa Bikyo. Hindi ko kay Rabbit. Okay, burot kayo ako, hangin. Lingin kay si Rabbit. Mascot. Pagbalik, pwede kiyusa. Wala yung tanawan ni mascot na kiyos. Niwang. Ay, kung nag-mascot talaga. Kaya ba mo sa role sa mascot? For fun. Entertainment. Wala ta ma-grante o it's a choice you have to put on. Ino ang suot on. It was provided, but there was a choice provided you have to put on. Kailangan mo suot on. Armor Lord. So, ang idea is, kailangan mo suot on. Nato nang gipukit nga, pwede mo siya nga mahabwa. Kaya nga ang instruction, you have to put on. Wala man yung, it will be yours forever. So every now and then, once kung engage ka, automatic na mag-put on ka. So, the idea is, you have to put on when you be in war. Amen. So kung wala kay mentality nga na war, hindi ka aware nga na kay armor. Sumura kag nidungog, gira nga, hubo. Para sa mong kauban, hamag siya. Doon siya kung pasyente nga, check ko ng dextrose kayo, nagdugo, check siya na, pag ending, kuwang siya gamit, si Panag, sir, tagay ko kung, makadiman, murag mo, lamig pakngan. Yan naman. Nung siya gamit. Nga murag ako, sadaan nga wa siya gamit. Kaya makatawag, murag wa ako niyatag. Okay na siya. Kasi, tara. Okay, tiwasan ang trabaho. Pag iman pa, ikaw na, sir. Lamig pak niya. Kasabot mo ng mag-alik-alik. Yang ending, sa Kristohanon, di tayo magpalik-alik. I-train ta para kita joy mga frontliners. Amen. Sabot mo? Amen.
We do the battles up front. Why tarik danay? Amen? So, the best way to do after hearing, understanding is to decide if muwar ba ka o di. Kasi kung ngayon nagdawa ito na kapuno sa Ginoo, and you don't war, civilian ka, right? Right? You know what's the problem with civilian? They cannot defend their families. But sa mga civilians, na-realize nila, they need to war. Ibiyaan nila ang ilahang mga affairs. Biyaan ang family. Biyaan ang work, career. So, na-qualified sila. Ang problem kay, silahang nauhaw sila, nawa ilang composure. Ilang ilak-lak, ilang naong sa tubig. And the Lord called them dogs. Walay manners. Walay manners ang dogs. That's how we call it dogs. So, di na dog na animal nga mo nakita mo ha. Di na kay ang dog yung mukhaon gugugaw. Basta gutom siya, mangay siya ugosula. Bisa pa leftover siya. Bisa pa siya diaper siya. Kaunong naman niya. That's how his behavior acts when he is very hungry. Mukhaon siya gugaw. Basta pagkaon mo lang, that's the definition of a dog. Hindi ang dog nga, animal nga walay train. Kinadagan ng dogs nga lamig kay training. They can sniff drugs. They can organize ship movements. Ilakat nga ng mga ship. Masudo nila ito sa pen. Iro red, bahala. Hindi iro mo bantay sa mga tanong. Basta mula pa sa mga kanding, yung bahagan. They were trained. Hindi ang dogs. Kumbut na ako mo. Pagkili na mga dogs na masabot sa Ginoo. Amen. The characteristics of the dogs nga kung uhaw na siya, gutom na yung muhamang siya sa iyang composure nga, uy, hinlok na di ko, uy, washing na na. That's the problem with dogs. Mulihok lang siya, magkano siya pa sa imo siyang pakanon. Gusto mo makatrain ng dogs? Feed them always, they will be yours forever. Huh? That's a problem. So, na-disqualified sila sa maungang war. You need to be decent with your behavior. Amen. So, na yung versikulo ng kuhan is, James, may kaglaban ng war, Pastor? Yes. There was a question, where do wars and fights come from among you? They did not come from your desires for pleasure that war in your members? Huh? Bisag ikan ang wars, ang conflict, kay kumagag among you, among us, kita. But pagsukod pa, pagsusi pa, naadi siya sa mga matag usa ka mga desire nga nagkarambula sa matag usa. So, meaning, kung mag-away-away kita, kung di ta magkasinabot sa ato ang fellowship, meaning na ay problema sa matag usa sa sulod. Okay? Okay, klaro ba? Now, ang problem is, forget about the everyone, focus on the source. Though they not come from your desires for pleasure that war in your members. War in your members. In you, sa imong sulod. Kasi imong sulod. Mga butang sa imong sulod. In other words. Sa imong sulod na members. Kasabot mo? Amen. Imong lawas na members diha. Ang kanang members nag-away-away na diha. So, in other words, na ay war going on sa imuhang sulod mismo. Ang mga ubang Kristiyanon, way alam magani. So, ito yung tinod ba nga na ay war sa sulod mismo? Tinod ba ni? Hello? Amen. So, ang meaning sa war is, this one is the other translation of NLT. Sa NLT siya, what is causing the quarrels and fights among you? Do they come from the evil desires at war within you?
So na evil desires at war within you. Kung at war, it's a present war going on. Amen. Na war going on. Okay? Sa itong sulod. So the meaning of war is a state of armed conflict between different nations or states or different groups within a nation or state. So, define man ta as a nation, group of people, define man ta as an individual, as a state, na ay siya mga principles. So ang war is conflict siya. But kung may armed, meaning, pwede ko mo gamit yung bisag kung saan na weapon. Amen. Hello? Amen. If, kamo sa kanong fail, o si, si, hindi. Ayun ka. Subutan na. Si Phil ang self. Ako si evil. Na ako ni Phil. Ang maggamit ko bisag unsang weapon. Weapon ako para makadaog ko. Ang kani siya si good boy, si good spirit, whatever sa nga spirit kay. Kung ay evil na boy, hanti kayo mo ba? Mugamit mo na siya og weapon para mo daog siya. So maghalo man eh. Kung spirituhanon ka, you will understand this. Ang key factor ani is kani siya. Kung kinsa yang pilion. Ato tayo, good spirit. Mag-provide ko mga weapon sa iya ha, para i-feedan ko niya. Kasi ang weapon ako is para ma-defeat siya. Para ako yung pilion. Huwag ko'y pakialam kung born again siya. The Bible says, at war ko pirme. So, pag si Phil, pilion niya si good spirit, it will be like this. Iyak will be against. Kasabot mo? War may pirme. Na i-reset sa usa ka adlaw. Every second, reset na. Every 60 seconds is 1 hour. 5, 10, 30, 12, 24. Reset na 24 overall. Ang pangutana is, for the 24 hours, nakig-war ba ka? Kung wala kagi mo na, I tell you, you can never defeat me. I can use weapons, you don't know. Thank you, gentlemen. O na magresulta. Yun naman. I can use weapons. Evil spirits. They have weapons. Pleasures. Desires. Cravings. Lust. And all those behaviors, characteristics, selfishness, self-centeredness. Result kayo yun yung mga pilihon. Ngayon, result pilihon. Sa'yo na ito ba? Wala kay plano ng igira nila. You don't declare war against them. Yet the Bible says, may war lagi siya mo. Pero ikaw, mo ba? Pero wala ka. I tell you, the best way to conquer, the Bible says, you are more than conqueror. Amen. Nganong more than conqueror ka? The Bible, make no mistake, the Bible says you are more than conqueror because somebody conquered for you. Amen. The problem is, it was passed on to you. The keys. Amen. The Lord Jesus conquered darkness, Amen. but it was passed on to you for you to enjoy that. Ang Amen. problem kay mga Christians, ilang na-neglect. They don't know how to handle it. They cannot maintain the victory. Kasabot mo? Amen. The best way to be a conqueror, it doesn't mean you don't have enemies, but to maintain the victories. Amen. I tell you, kung i-maintain mo ang victory, ako pa na, at war pa ka o na? At war ka, Permi. Tingnan naman, wala may victory kung wala yung war. So if you wanna be victorious, Permi, you keep on warring. Pero, maintain na lang. Tingnan naman, the battle has won.
Amen. Para nimo gibdaon na ni Jesus. Amen. So, ang kapilihan nimo is unsa man? Unsa man? You have allowed it and you don't war. Mo na daghan murag maway gana pagapos sa Panginoon. Di mo ma-blame sa Lord. Amen? Amen. Tingnan mo tapat. You are victorious. You are a winner. Fight. Make war. Make war. Pero, make war. War. Kami mga pasyente. Tay, hospital man ka. Nakasaysiyo. Huwag ka lang buhaton. Huwag ka lang buhaton. Inatangag na mga tubo na. Pag-ampo sa Ginoo. Sangpit sa ngalan ng Jesus. Bahala na ako sa mo ng pagsangpit ya. Huwag ka lang buhaton. Amen? Amen. There is a war going on in the inside. So look, the Bible says, it's from in you. Evil. Nani mo? Yung ka, ha? Na-evil na ko? Ha? Na-evil na ko? Ha? Evil na ko nga pagkatao? Okay. Basi ko mo kayo sa evil pleasure. What's may evil pleasure? Evil desire. Desire that is not of the Lord. Desire nothing more but okay. So akong question is ganyan. Kung saan may desire mas mo kadlaw? Pila ka percentage ang imong gi-desire nga si Lord? Pila ka percentage? 10, 20? Evil ka. Di mo malalis nga. Di ko ibiloy. Di ko nga. Bisag ako, di ko ganahan nga mo yung evil ka. Bisag ako, di ko ganahan mo suporta nga evil ka. I talk to my workmates. Bisag ako, di ko ganahan nga mo ko nga wakay Ginoo. Pero sa utaman, Biblia nagingon, hukman man ta. Mura magnunutan, mura magwaman din ang subay. Ay ko kasukti kay as far as the Bible says, kung ako spirituhanon, nagtuo Ginoo, niya ka nagtuo ka, nakoy right nga mo correct nimo. Is not like a religion. Kaya nga nung ito ka Ginoo. Ako, right nimo. Kaya mo naging sa sino. So ako naging gamit para hukmanti ka. Ay, kasako na ako, mga diha. Kasabot mo? So you try to assist yourself, kung may mga, di ko evil. Wala na ako. Alo, sige, pag-unaw natin mo ka na. Kung kasi kadaghan siya muna na. So, may nagbata na mabuntag. Nya, so siya ni kagabi before ka matulog, kumusta yung magbukad lang. Tanawa kung kisa ni daogan ang lawa. Amen? Amen. Ay, mo kumpiyansa, naanata sa hinapos yung mga lawa. Kapuna ginawa ng gidasi sa magalingon. Puslan naman ito ko isa. Hala. Haruson na lang yung Ginoo. Bahala na eh. Amen. Puslan man ito ko Ginoo. Puslan man, di na ako masukod nga na si Ginoo. Manguta naman takin kami nagbuhat kasi nagbuhat. Nga na may nagsulti nga ang Ginoo nagbuhat. Ay tanan para sa iyo, alam ka niya. Gusto man nga takabulok. Nga magmagahi dito. Nya mahagbong ta sa kasi katalagman nya basulon to si Lord. Ha? Nga na bata? Dili. Diba ang gusto sa Ginoo? Dapat matuntang siya sa pagpaubos, mga pa sa iyo. Amen. Balik siya mga muyuta. Amen? Amen. In Exodus 15:3, the Bible says that the Lord is a man of war. The Lord is His name. Usa siya sa katao nga. Kamo mo ning i-describe siya as a man of war. Wala siya ng Diyos para dili siya makalambigit sa tao nga magig-away. You know, pag ikaw sa katao nga man of war ka, it's a description nga you are a representation of in the war, wala may war matabong kung walay conflict. Amen. So the Lord is in the business of warfare. Amen. Now, nakasabot ba ang mga tao sa Biblia niya nga kung kita
nato sa Diyos. If si Lord nas itong kinabuhi, that this Lord is a man of war, usod sa tuwan kinabuhi ka tapos ilawat, may mo batang warrior or day. Ha? Kung ningon ang Exodus, the Lord is a man of war. Kung ikaw nga naay Lord sa imong kinabuhi, man of war ba ka? Amen. Well, din wala kay war sa una. But when you have the Lord, si Lord kay is a man of war, then man of war ka, kay naman si Lord sa imong kinabuhi. So, ako sa kastuhanon nga walay understanding nga naay warfare, bisa pag mingon siya naay Lord, maugtag nga sa siya, bata pa siya. Asa kasabot mo. Nalayan ang kasabot mo sa kasabot. Mo bitaw na ibata na ako'y hantong. Ang mga hantong, pamina mo, maoray pagkalagira. Ang mga bata, usam sila. Usay tabo sila. Ha? You understand? The kids are the casualties of the war. The best way to preserve them is what? Ha? Asa man? Asa may best way nga ma-preserve them sa? You have to, while they were still young, you have to teach them you are a warrior. You are a fighter. Amen. Nakasabot mo, you are a soldier. Amen. The Lord is His name. Now, let's say about the life of David. Psalm 114, 1-2. Blessed be the Lord, rock, who trains my hands for war and my fingers for battle. This has been my Bible verse now when I practice guitars. He is my steadfast love and my fortress. Fortress is... Kaya mo sa ni fortress? Amen. Camp. Shelter ni mo. Base. Base militar. Like sa to, dagoy. Mga fortress. Stronghold. So, mudong ka diha. Di ka basta-basta lang o, sulod. May checkpoint. May screening. And, daghang sundalo, Fortress. So, si Lord iyahang fortress. My stronghold and my deliverer. My shield and He in whom I take refuge. Dito siya nagpailalong. Dito siya nagpangamuyo. Dito siya nagpasilong. Dito siya nirelax. Dito siya nagtago. Dito siya nagparelax. Muna siya. Who subdues people under me? Imagine. Kung si Lord ba di ay, kung si Lord, imagine si Lord nga mo ay, is a man of war, and kita nga mga soldier, kung siya mo ni Lord, siya po ang train sa itong mga kamot into wars, battles, fingers. Now this represents sa imong works. Amen. Everything, pamina mo, everything nga imong ginabuhat sa imong kamot, they are, what? They are your battles. Mo bitaw mo succeed ka everything that you do. Whatever it is. Because the Lord is with you. Amen. Look at the unbelievers. They don't have God. But they are successful in business. Mga born again, namalit na silang mga products. Nanguligi sila. You see? Even in those terms, makaingon ka nga successful sila. Because their hands are engaging every day. Big struggle. But that's not my point. Because we are spiritual. We don't do those things. Because the Lord has called us in so many different ways. Amen. The Lord has called us to minister. The Lord has called us to work. Nakuha ninyo? One of the best example is Apostle Paul. He stood and said, the Lord did not call me to baptize. Wala ko ipada to baptize. But, nakabaptize ko. You know what I'm saying? Amen. You know what I'm saying? Amen. Wala ko gitawag sa Ginoo nga mohoy og simbahan.
But makita ninyo, for now, na ko simbahan. Anamo. Na nasa kong heart, nga wako gitawag sa Ginoo nga wali simbahan. Yes. But in my heart, I was called to strengthen churches. Amen. So, ang kaning glorious would be my identity that I came here. But eventually, I would not be here. Kay churches man. Amen. To strengthen churches. So, magbalin ko mga church. Nakasamot mo? Amen. So, depende kung sa gibangutang kay ang mga Jews, they were instructed to stay with the Jews. But Paul and Silas, Paul and mga kawawan niya, Timothy and all those mga youths, Paul, Barnabas, they were called to they were sent out. The Holy Spirit said, separate them because I have special task for them. Kasabot mo? Amen. Kasabot mo? Amen. Ika na, pastor. Ano yung problema po sa mga simbahan karon? Kay ang mga pagwali, mo po yung mga nakaingon nga ang mga membro, di mo tubo kay manlok sila maigo, mga membro kay mga dato, taan ng mga dato, kasi ba si ubos ba? Mawa og simbahan, sayang ang offering. Dabi, ikaw. Sige, be. Ikaw, kintay. Matanta. Sa mga sarili ka kintay. Sa mga namin yan kintay. Kanya, busog siya musugal. Nya, kusog pa siya matang. Igualis, pastor. Kinadili ang pagsugal. Muamin mo tanan? Amen. Ano silbi ka? Kagduming ka na po. Kinadili ang pagsugal. Yung na po mo, amen. Sige, ubos. Silbi ka, sige, go. Ha? Nya ang pinakagahin ra ba kayo nga matangtang kaning nakabit. Kaning pagpanapaw, pagpangabit. Yan si brother sister kabit sa mga pagsigasa diha. Di mo malangit. Mga espiritu na damo ni kagubot sa simbahan. No. Ang sunod pastor. Di na sila musimba kay naigo sa subali. Nya supporteran nimo. Dahil ko offering. Sa umar ni mo. Muwali pagpanapaw. Ha? Sa umar na pagkuhan. O, muwali sir. Kamu mga di, mangginatago. Nagdaga ng igo, samot. So na. Muna nga kasagaran mga nakapugong sa mga tao nga ma-rebuke, matubo. Kaning mga pagmamagwali. Kay nibaw sa sitwasyon sa iyang mga kauban na simbahan, mga kanirog kanding na mga diya, sagol na tanong diya. Ha? Ano yung wolves, na kaniro, so sagol na sa ubos. Yung Biblia, na ay kanding, na ay wolves. Kay kanding, manungag, yun na, manungag. Kay, bitaw na, yung Biblia. Alam mo sila isiparet, kay madamay-damay ng mga kuwan. Natandas, sagol na diya. Nga, wala may nasagol, pastor. Wait lang ka, kay Ibon William, nagay po mangukoy ninyo diha. Ibon William, who will secretly bring in, nagay po nangukoy. Tigi sila mo ba? And there will be, pastor, wala pa. What lang, wabot kay will be. Nagay na sila. Di ba kumplito ang simbahan kung buwa na sila? Kasabot mo? Mo na yung Biblia. Dako po na kaya na-challenge sa church ang pagkayusa, mag-ibig ka na mo. Diyan niyo mabalaan nga kasi tinuludi. So, gituyo na sa Ginoo nga na diha para ikaw mabid ka nga, tinuod sa Biblia. Naan na sila diha. Ano ng pastor kung pahawa nila? Naan po sila diha para malingla mga libro. Yes. Naapos sila diha para musturya sila og mga bimaong. Naapos sila diha para mo chismis. Naapos sila diha para review ko nimo. Naapos sila diha para apuan nimo. Because they were sent to the Lord for their last salvation.
Amen. Na sila para masagyawan nimo. Manasig nimo may karis nimo. Ijawat ang karnero nga samdan maulian. Ang kanding may mong karnero. Ang wolf matinood na nga may mong karnero. Amen. Di mo magpadala sa mga lobo. Nga naman, ang karnero sa dihang na espiritu sa lion, kay si Jesus man ang lion of Judah, ang wolf. Di kadaog nimo. Ano man? Di man ka sheep sila pananaw, lion man ka. Mo na problema. Kay kung sheep juga, di juga musugot na sheep ko. Nga naman, kanunon naman ka. Sheep lang ka pirme sa atubangan sa Diyos. Atubangan sa mabulaton, bakit so sheep ka? Pero pag abot sa pagigira, wala yung tayo sheep mo daog nung saba. O mo gagets. Human ata sa sheep, lion na sa. Spirito na. The Bible says, is the lion of Judah. Ang Judah ang stand. Unang na sila, lion of Judah, because ang Judah ang stand. The righteousness of God, ruled by King David. Kasabot mo? Kasi kung nag-awar ninyo, mga sheep nag-away, Lord me, give me, Lord me, Lord sa me, Lord sa me. Mo may napuan o kanino? Me, Lord, me, kadiha. Ang layon, basta maginahanglan, mukoy. Ganun na siya magsoon. Basta mudong kag pakigira, muhat juga. Ako na wala pang spirito. Kanya ako sumbang. Bantay ko nila, pero may spirito sa tunihan. Brother, amon pila ng espiritu suman, ako niya, wala, anak, apron. Ikaw mo na, ano na espiritu di ay pamakain niya. May ubos ko lain, diba? Uso ni ka pag-review. Diba? Naisala, mawa ka kibaw. Nga nabuhat ni mo. Napusala, nga ikaw rin ibaw. Pero sa doon ipalag sa ginawa, ikaw nakuha. Napoy sala, kabaw ka, kabaw tanan. Skandal na. Kanang sala sa pangawat, ikaw rin ibaw. Pero nito ka na wah. Kasabot mo? Sala sa papamutbot. Pwede ka masakpan nga namutbot ka. Lagka mga Kristo ng butbuton. Sasa pamagya. Lagka sa nagsulti sa Diyos, pero ato mana. Butbot tawag. Ganggaan sa pagpamakat. Wala kung di ka kaibaw makigira. Tanan mo mga spiritual na kinagawin. Palpak yun siya. Ayos mo pailan. Amen? Amen. Panuwa nagkulang sa Lord sa tumang kinabuhi, kikitagatay na hinagiban. Sumasawingon, na hinagiban ang evil desire. Na ba hinagiban na makapili sila ha? The Bible says in 2 Corinthians 10:4, for the weapons of our warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds. Amen. Ang question, amen. Ang question is, asa man ang stronghold? Kinsa man naghawid? Kinsa man ang strong nga naghold? Mingon mo nga, ana di spiritual daw tayo spiritual. Yes, but not all demons has it. But the greatest stronghold nga naghold is what? Unsa man? Mingon ang demonyo, ay ito ko pa sumangilin ninyo ha? Ikaw na ba hindi? Di ba ako? Kasabot mo? Ha? Kisa mo tao ingon nga, di niya akong desisyon, pastor, sa demonyo ni mo na di ko masimba. Ha? Nabay sa inyo ito din ako din nga mingon, pastor, di ko ka-attend kay desisyon ni sa demonyo akong gisunod. Ha? Sa ito din You see, dahil mga butang nga
ang naghawid ang demons, and you need deliverance because ikaw mismo you're powerless. Okay? You've been sold by your ancestor. What kay choice? Your ancestor made a covenant with the devil, sold every part of your generation. Matinga ka, kung mas malas-malas ka, masusawan mo. So naman ka, kung naging ka-aware ka, kalit. Amen? Amen. Kung tinunod ka na born again, you've been free. Amen. And ang freedom of the Lord, gina-work out. So, anong lugar mo kasi na-deliver, Pastor? Okay. That's a good question. Ako lang po malaki yung question, ako lang po yung comment, okay? Kamu i-figure out kung good ba na hindi. Sa din na born again ka, ibutan nga dili lang ka, imong tapat. Sa din na born again imong tapat, hallelujah, praise the Lord, pretty speaking, tagkang kayo mga manifestation, hallelujah, okay kayo dito sa tingnan ka, pag abot sa deliverance, nag-deliverance, nagsuka-suka. Tingnan ka, nag-walk-walk sa panan, nag-demons. Pag pumunta na pa, sino na dyan? Sulti. Nadi siya karga. Doon na may bautismo. May karga. Ano man na? You see, if you are to see, the Lord, si Lord, pag i-deliver ka niya, He will deliver you 100%. But the form of deliverance is you have to wait because He is your deliverer, right? Amen. Pag si Lord yung deliverer, tell me, sa dihang idawat ka sa Ginoo, na-deliver ka wa? Pero ang tubag, lauma, tanahan po niyo. Oh, good for you. Isip, mo na ganyan. Pag si Lord ang mo deliver, you wait for your deliverance based sa pag imong gidawat si Lord. Amen. Ay, kitingan ay muhang kauban nga. Ay mo katunang yun. Bunagin ako. Quiet. Bunagin para ng mentality na backslide. Unfaithful. Badlungon sa church. That mentality. I tell you, isa pag yung kagidawat mo si Lord. Ito ba yung kagidawat mo si Lord? Wala ka na for me, you're not yet delivered. Eh kasi kung si Lord ay mo deliver, you wait for the Lord to deliver you. Amen. Naman siya will. Kaya kung wala siya will nga deliverer siya, so you mean to say, ma-deliver ko, every now and then, kumudawat ko sa Ginoo. What's your choice? Right? So, every time nga mga ipasilo, every time nga Lord, ma-deliver ko, wala tayong tanang, wakwak niya. Right? Amen. So, walay ka sa Lord. Nga, magbuot ko, sa Lunes pa ka na ko i-deliver, kaya na ko tayo padalanin mo sa Lunes. Deliver ko. If the Lord is your deliverer, you wait for your deliverance. We wait for the Lord for our deliverance. You wait. Sa diyan nabuta si Pablo, Saul pang sa una. Kung sa siya na-deliver. Nasturya ng Ginoo. Nabutan ako, Lord. Kaya ba ba nabutan ako? Ayuhan ako ba? Nakasabot siya dahil sa kabutong sa Ginoo. Unin siya, go to this place. You wait. And I'll send you your deliverer. Kasabot mo? Amen. Uy, magpakahilo ang bukong sa Ginoo. Madeliver naman. Dahil ngayon, may wakwak yaponin mo diha. You see, okay. Ganun i-allow na sa Ginoo, Pastor? Okay, good question. For us to know that the Lord is our deliverer. Amen. He holds the deliverance. Amen. It's not our deliverance na magbutang mo doon o ma-deliver ta. Watch si Lord. Amen. Pulutan sa Ginoo. We wait for the Lord's deliverance. Amen. It could tarry. It could wait sometimes. Sometimes lugay. Sometimes dali. Nagkasabot mo? Naiuban na deliver tayo. Naiuban mo rin ng deliverance. Ikaw kuno sa 7 billion katao parehera tatanan.
Para tatanan, 7 billion katao, para tatanan? No. Come on. Daghang klase-klase sa pamagi sa pag-graduate sa pag-eskwela. Ibig sa klase-klase pag-undang sa pag-eskwela. Pwede ka makaundang nga di ni mo gusto. Pwede mo ka muundang sa gusto ni mo. Bisa daghan mo kwarta. Muundang nga jud ka. Way labot ang kalisod. Imo nang utok gusto mo undang. Napoy ban gusto jud po nga mo eskwela, one ay choice. Nga naman, sa pag-eskwela nimo wala na mo eskwelahan. So di ni mo na choice. Wala na kay choice. So you need somebody nga mag-deliver mo. The other one is the stronghold nga I want to emphasize. Kasi kung saan ang imong desisyon mo ang ginawiran natin. Kaya mismo ka na paggamit sa Ginoo, bro, ito trauma ka na gamit. Usa mo gina nga stronghold sa imong kinabuhi nga nagbabag sa pagpagamit mo sa Ginoo. O domingo ka, Lord, gamit ako. Pagsukod pa, di ka kabiya sa imong trabaho, di ka kabiya sa imong bana, asawa, anak, bisyo, sala, kabit. Nagkang kayo di mabiyaan. Kasabot mo? Amen. Kasabot mo? Amen. Isa sa mga challenge, di ang biyaan. But ang ngayon niyo mo, step up. Kaya naman, ibiyaan mo ka na, Lord. Okay, ibiyaan na ka. Okay, good, kinibiyaan na ka. The next thing is to step up. Amen. Di ka step up. Kaya pag step up, you have to solve everything. You have to pay the price. Di ka pay. Yung si Lord, okay. Kaya yung muna mong ginawa, nakita na ko, okay. The next thing is you need to pay the price. Press the Lord to go. Kani siya, kanyang a call to war, this is our introduction for prayer. Sigong kay Bob. Mag-isip ka, may isa ko. Amen? So we have to identify, Lord, kung saan may mga stronghold. Kung saan may mga stronghold, yun. Nga ba-identify ito? Wala man yung mga demons ni or unsa ni strongholds lang. Strongholds lang. It could be demons. It could be what? It could be your decisions. It could be your mental conditions. Mga spirits. Daghan. Pero we all know nga kaning mga strongholds, they are the one holding you back very strong. Na force. Kung saan dyan mga butang nga di ka ka-fasting. They were strongholds. You cannot fast kay every time nga mo action ng kag-fasting, gutom ka. That's it. Yung kanang expectos ka gutom, that's the stronghold. Di mo mapili-pili. Ang kapoy ka kayo, tipo ka lo, kanang expectos ka kapoy, that's another stronghold. You always protect it. Inig Domingo, kapoy kayo, strongholds ka kapoy Domingo. But throughout the week, Sunday, why kapoy, excited, yun na. Ito na ingo ko, I have a joke na, saka ang tanang musimba, tagaan, tuporta. Niya, ang mali, minus. Kanang minus yun nga, minus 95. Para ma-feel ang hapdos. Pero bis, pastoroy, minusan ko 1 minute. Bisig, ang mali, 1 minute. Butang tagaan kita mo, kita tanan, apel ko kita. Butang naadyo yung sponsor, natin, mag-declare, pastor. Tagayan mo lang tag 1,000 kada panibahay diya. Nya ang mali kada minuto minusi og 950 pesos. Ano ka? Tapos. Atong kanang challenge sa kay Claudia nino. Tinuod na. Okay. Ibugas sa mga pastor sa ibugas. Tata sa patong bugas na. Sa ko 10 kilos no. Tanda. Ang mali ng lumiluha, usa na lang imuha ka baso. Inig-uli ni mo taon, isuli mo sa kabaso na, mo na magtimaan si muha nga na late karong adlaw. O usa ka minuto. Di ba ka magmaoy? Sabay mo uli sa mga kaman. Pag sinakop, ikaw, usa ka, bulsa na din isul. Kanya kay bugat-bugat pa na sulod na silot. Karena sudah sa kupa, morning, or ano guli. Ngayon ka, kaya hatang nga sa laing pastor. O, iwang maluto sa kupa, sa tanan. Gamay kayo. Nakuha ninyo? Dahil mga stronghold sa to when it comes to time management. Dita ka himo. I'm just showing you
some, but very, very strong, holding you back in your spiritual walk. Pagbasa Biblia, spiritual sa kalaay. Laay kayo, mismo pagkukab, laay! Pero tis mo? Wa, pastor. May naman. Wa man ko. Okay. Wa, kasuway kayo. Wow. Hallelujah. I tell you, kani mga nag-memorize, even sa mga nag-memorize, they have to push forward kayo. Hindi sila mag-push forward, kalimut sila. Wa mo karelate. Pag-memorize mo. Ako masabi sa taas na. So 2 Corinthians 10:3-6. For though we walk in the flesh, even if we do not walk in the flesh, according to the flesh, but this one is the flesh na walk in this body. This body. We do not war according to the flesh. So naay, look at this. Nagkinabuhita, ani unura, pero wala ta nakik. So naaday jud siya war. I'm emphasizing nga naagi war. So as long as nagpuyo ka nga flesh, naagi war. Pero dili mo sila atbangan in a flesh way. Kanabang uban nga masa na ilama nga kung hubaron ni mo pulo sa Ginoo, kung nakasala imong kamot, tiil, putlon, mata, lugiton. So, okay ka na? Ha? Okay na ba ka na? Di man siguro. Kaya makasabot na tanga. Kumita, di man siguro. Pero I tell you, pwede na dyan ang lugiton, pwede yung mata. Ha? Pero kinsa mang buwang-buwang nga maglugit sa inyong mata. Ano ang Biblia? Buta ka. No. I want you to understand this. It has to sacrifice. Kaya wala na sacrifice man. Kaya nga Biblia, wala may literal na pagkasulti. Kaya these are spiritually discerned. Amen. The Bible says that it is spiritually discerned. So kung yung Biblia o puton ang imong tiil, you have to think it is spiritually discerned. So makuha ni mo nga, so naaday mga tao nga putla nagtiil, mga diabetic, mga nangaigo ilang mata sa panamang glaucoma diha o ilang mga kamot kaya na gangrene, and they have to be removed. Remember, kaning mga nangaputol na crash, these are signs of what? Mismanagement, recklessness. Kasabot mo, poor lifestyle habit. Kuha ninyo? Amen. So that would make you correct, better remove it. Dan sige lang yapong ka, sa mong practice, bisag na-remove ka, you will die from ignorance. Ignorance will lead you to hell, the Bible says. Di sa pag-born again ka. Amen. When the Lord saved you, when the Lord saved your soul, wala giniglect yung body. So ang best character sa usa ka tawo nga na-born again is to take care of his body. Amen. Now, the significance na putlan kag mga kamot body parts is because of sakit o disgrasya. But the Lord will protect you that. Yan naman. The Bible says, by His stripes, you will heal. So, dili design nga mapan ka. You know what I'm saying? Amen. That's right. You know, kaya mo si Papa diabetic. You know what's the problem with that man? Basic diabetic siya, mudalikit niya pong kaog sardinas. Ang mudalikit niya pong kaog pan. I told him, kaog kayo mo malawas. But di ka excuse sa iyong pang-anak. And kitang tanang witness, he died from that sickness. Pero isa sa ganahan ako nga idea is, wala siya namatay from that. Kaya naman, he was cured man. Di nataas yung sugar. But the predisposing factor nga nataas yung sugar is because of the poor healthy lifestyle. Kaon niya kung kaon.
magkape, magkamay, at magpan. Pagkatapos, kaon-pan. Sige, kaon-pan. Pagkipan ra ko ng lugaran eh. Yan, pero kabantay ko din sa mga upan. Manong, magginagmay ng pan. Pero, namay ko sa mga libre pan, mga una kong pan, damay na eh. Yan, nagandaghan ako din niya, mukhang tamis, mukhang tutunlan. Ang pares, nagsubo na kong takot-takot, sakit-sakit tutunlan. Yung ko niya, misan niya, napa mo salbaro, kisa tulas ako salbaro, napa hatod ka ron. Kasi ang tulas. Itong ipasan sa isang bata. Mo pa to. Iya gikaon. Tuan, butlan. Lain tutulan. Okay, fasting sa kariha. Fasting. Kasi bisa pag born again ka, pag mo, tira ka na, bigay mo to. Kaok yung tilaok yun. Karat-karat yun na. So, naay sobra sa tamis. So, ika is Diyos. Yun ang matabang. Jesus name. You know what I'm saying? Amen. The Lord has given you knowledge. Amen. Enough for you to act what is right. Di na kailangan rebuke. Anong rebuke ko? Manimo if you have the prevention. Amen? Control your tongue. Control your... Kaya tawag naman sweet esophagus. Sana sweet throat. Sa pa ng mga sweet. Lahat po ng throat. Lahat po ng throat. Na-promote naman sila ron. Ha? Kaya sagot mo. See now, the Bible says, for the weapons of our warfare, so what like a choice? Kailangan juga mo warfare. For the weapons of our warfare are not carnal but mighty in God for pulling down strongholds, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ and being ready to punish all disobedience when your obedience is fulfilled. Wow! So the prerequisite para maka-obey tatanan sa pulong sa Ginoo is what? Kailangan ka mo warfare. Apilo ni mo tanang mga makababag para dili ka maka-obey. So everything ang makababag sa iyong obedience, nakalidaw na tanan diha. Those were strongholds. Those were arguments. Naadil tanan. Okay, gapon. Info nila nga. Magkukulo ka balik. Totoo ka wala niya. Ang board ni gamit color brown. Dark brown. Di ko alam ba. Green na ko ah. Kung tiguang kontra, gusto siya 5 minutes. Nanigurado juga. Pili ba yan? Yung tanah juga. So sa kauras ba ka 30. So kung duha mo 15. Naran ninyo kung marabag 20-20. Kada pili 20 bayad 20-20 nga na. Ngayon ko nga. Di man ko mupustagin, sukar pa sa una ko. Kala ta, kana, doon na ta. Pagpustahan. Gusto siya 5 minutes game. Ako di unang 5. Gusto ko 3 minutes ra, kumanda yun. Di 3 minutes eh. Daghang kag opportunity na 1 piece na ko sa primero. Daghang kag opportunity. Imagine na, even if the situation says nga pabor nimo, pero kung di na musod sa mga tokotok, you might decide the wrong decision. Manina, bisag pag pabor nimo ang pangitabo. Pero kung di ka kakita ni ini, ang imong nahuna mo decide di ka kung mao. So, importante dapat makita ka. Amen. And the best way makita ka before na metabo is to do warfare. Amen. Walang di ka ka-obey. You see, na yung mga arguments na nagdagang sa imuhang ulo. Because knowledge speaks about here. Information, dagang mga argument, dagang mga rason-rason. And those were babag na sila sa mga rason. So kung daghang mga rason when it comes to the knowledge of God na ma-acquire mo to go against sa appetite. Hindi ka basa Bible, hindi ka kampo, hindi ka katibag study, hindi ka research, hindi ka meditate. Ang daghang rason. Those were arguments. Ang arguments is a proof. It's a statement, it's a strong will nga imong gilusok to prove nga ikaw sakto ka with that situation. That's the argument. Now the Bible says nga you have to cast down arguments nga mga nag-exalt itself. So tanang arguments nag-exalt siya og somebody or someone or some thought. Pero dili thought sa Ginoo.
imo na i-warfare apil. Amen. Meaning, di na sila makuha, di na sila matangtang kung walay warfare. Amen. So, saan mo, kuhan mo, good. I tell you, bisag, tuganan ako, bisag kung saon nato o rason, ang ending, di dia punta kahimo sa kabuton sa Ginoo. Bisa pag miingon tag willing ko Lord. Amen. Okay ko Lord, andam ko Lord. Tuganan ako, suksukan na nag-arguments nimo. Kaya nga naman, naay mong bana, asawa, anak, tangkang ikason. Pangandoy nimo karir ng umantanan. Bisa pag anang ka magpagamit, di na magpapag. Kaya, tanawan nyo nyo. The good thing about here is this. Why this one? From war, connected siya into punishing all disobedience. Ganong, ang warfare, gisugdan man, ang end product is the obedience. Makita niyo nga, ang prerequisite sa obedience, kanina kapalaman din eh. Wala exemption sa tanan ni mo ginahuna. Every thought into captivity to the obedience of Christ. Ang basihan ni mo tanan is look at Jesus Christ, how He obeyed. Amen. But, kung tanaw mo siya, na-obey to niya because na-asya gihimo. And that is prayer. Amen. Mo na ang prayer nga di mo makita kaya naman mag-separate man siyang mulahi man siya kali. And by the time yung i-demo, nag-demo siya, gidana yung mga disipulo, kasi tapos yung mga disipulo, nanga, tulog, gipukaw niya, tama? Gipukaw niya ba? And then, tulog balik. Ako pa utan na, labaw po mo sa mga disipulo o di? Labaw mo sa mga disipulo o di? Kasi may labaw. Yung ka nga, Pastor, di ko labaw, lahi lang ko sa mga disipulo. Kung ka ko, matulog ya punta. Kaya katong spirituhan nga nga sa mga apostoles, atay naman sila? Asa sila karon? Asa sila karon? Inay mo karon, Pastor, mawag na sila nako. Katong mga apostoles ang sila mag-ampo. Nga naman, na ay crime may tabo ato sa ila. The betrayal. You need to pray. At din wala ka pray sila. So, nag-pray si Jesus. Right after the prayer, niyabot ang mga sundalo. Nakunik po sa story. Amen. Ato ang story, ato ang testimony. Dapat kabawatan. Amen. So, dinakop si Jesus dahil. Tama? Nangatulog sila. Ipukaw sila ni Jesus. Nahimong mysterious ang prayer. Tingnan naman, wag yun na demo. Nakaingon ko, kung nag-pray lang yung mga tawana, mabasahan ka na mo sa pagkampo. Pero wag yun na mo sa mysterious. Kaya ba mo ang prayer, very mysterious. Amen. And only those who find it obtain the proper answer. Wala kayo mo, pwede mo mag-ampo. Bisa pa di ka mga po, makadawat sa trabaho. Bisa pa di ka mag-ampo, na yung tabang ng mga tao. Feeling mo, kaluyan ka sa Ginoo. The Bible says, even the Spirit, the Lord sent the spirit of deception for the people of God to be deceived. He even sent false prophets. See? Kung di ta aware, ma-deceive yun ta. Nga naman, ito spoken. Kaya naman, ang mga tao, why may interest pang Ginoo? Gusto ba silang nga si Lord? Ilang ibutang si Lord sa iyong anay sa ilang definition. And so, okay, you will be deceived if you do that. I will give you a spirit of deception. Hindi mo ipas mga tao, pinadeceive sila. See, si Lord na instruction. If you read the book of Romans, ditugyan sila. Because they have forsaken the Lord. Gusto nila nga niyo sa Lord. But si Lord may ways. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ito pa pakanabuhin niya Diyos. Next one. Maayos the Lord.
In Galatians 5:16-17, I say then, walk in spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. So this is another na itong comparison niya, not walk in the flesh, so you don't walk according to the flesh. So here, it says here, I say then, walk in the spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Remember, ang katong evil desire na to, it comes from the flesh. Kabantay mo sa ito, ibasa ganyan? So the best way nga dili ma-fulfill kay mura kung ano tanawon, musugot mo sa di, ma-fulfill yun ang evil desire. Musugot mo sa di, ma-fulfill yun ang evil pleasure. Design siya nga ma-fulfill siya. Design siya nga matuman yun siya. Wala choice. Kaya naman, because it is in the will of God na kung wala ka sa Ginoo, matuman yun siya. Kasabot mo? Amen. Now, the best way sa itong mga born again, mga Kristohanon nga ito sa Ginoo, we are very humble na Lord. We are very humble to seek the mercy of God. The Lord, luwas sa amin. Deliver us not from the temptation. What's the temptation? The evil desire. The best way, and the only way na hindi sila ma-fulfill is to walk in the Spirit. Amen. Ay, kung napakutan ko na po ko ninyo, Pastor, kung saan pag-walk in the Spirit? Oh, that's a good question. Sa'yo na pag-walk sa Spirit. First and foremost, para madali siya, you need to ask. Help me, Lord. Allow me. And pagkaman mo na nga pangamuyo, okay, sa way of prayer, mubo na siya sa hindi. Hindi ka na nag-ason. Kasi na sa mga tao na ngayon utabang, mubo na gina sila. Please, hindi kailangan mo sa kalutin. Ang seryoso o tinuod na pag-ampo, hindi kailangan taas. Look at the prayers in the Bible. They're very short. And God answered them right away. Amen. I'm not saying nga di ka kailangan taas o pag-ampo. Ngayon mo taas o pag-ampo, dahil ka naman kag-ampuanan. Sige mo na may kung yan po ni mga matag-usap karon, pila ka po yung tawag yan po karon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I tell you, we will do that. Tanaw to kung di ka mughan. I-copy-paste. Bisa pag mo i-copy-paste, ughan sa kauhan. Di ba siya parang pag-ampo mo na siya, kaya siya, huwag man siya ispila. Siya, di man po siya nanay. Di man po siya tatay. Mag-iampo naman para mga tatay. Di ba? Lord, mag-iampo ang bagabana. Di ba siya bana? Ulitaw mo na. Sorry, di day. Ulitaw mo man siya. Tama? Iampo din mo ng mga batang, ispila nga. Lord, sila mag-provide sa mga batang mas, dati pa man. Muli nga naon din. Hindi nyo lang mga pag-ampo. Nakuha ninyo? Sabi General, Lord, tagais na tanan ko yung panglawas. General ng tanan. Kaya nga ng hospital mo rin na. Hello? Amen. After that, you need to love the word of the Lord. Amen. Show to the Lord that you love the word of the Lord. And you will understand the walking of the Spirit. Diba niya? I don't know sa kanya pag-prove ang paghigugma sa pulong sa Ginoo. Because the best way to fulfill it is you have to read it, meditate it, pray for it. You have to memorize it. At nga ka, you will be changed according to what you have been. Yes, tinaw niya siya. Yes, tinaw. At ang church, we were guided to have you have to memorize 2 Peter. It's a good book. Amen. By the way. So, Pastor, gana ko mag-memorize sa Ecclesiastes. Ano sige, memorize Ecclesiastes? Magkabasa ka ito. There's a time for war. A time for peace. Amen. It's there. Basa niyo mo. Chapter 3. Adiya, yung time to love, time to hate. But one of those also, a time for war. Time for peace. Na war, peace. Praise God. Sa 17,
Ini sa dinhi, for the flesh lusts against the spirit, and the spirit against the flesh. And these are contrary to one another, so you do not do the things that you wish. So, in the first place, so to, dili magkauyunay jud ang duha. Pero naa siya sa toa. Nakasabot mo? Amen. Sana landaan. Kung nakasabot pakibugno na siya. Siya, Pastor, ano magbugno magyod? Tugan naman ako, naa dominating part, naa ay winning part, naa na naka-default nga daog na siya daan. Kung saan may daog daan? Bika nga, kung daog ta, ang kay nanang kanisos, daog kita daan. Daog kita daan. Adi mo, biulik ka naman. Daog daan ang flesh kay flesh ko siya. Kung matalis di lawas na bag So, kinsa man siya daog daan? Yung di na tako tingo kay mo nagsayo may tanan. Mura mo nagsakto tanan. Buwan na pastor siya tayo kawali. Di na sa tamatiyo, basta may mga sa pasayot ta. Kaya mo nagsakto ang puning spirit, sakto puning flesh. Kasi di na. So, sama sud kinsa man daog daan? Spirit. Kinsa ni mo spirit? Amen. Kinsa ni mo flesh? Ang wala niyan sa boycott. Sa adlaw pinili ay kung di ka mapili, na mo pili para nimo. Kasabot mo ron ba? Amen. Balik ko na ko. For the flesh lusts against kanang imong imagine kanang imong gana kayo, lamig kayo. Pero kay against man pinaka-di ganahan mo. Mao na siya. Si unog di gid siya ganahan aning spirit. O si spirit di po siya aning flesh. And these are contrary to one another, contrary siya. Ang ending, you will not do, di ka kahimo sa mga butang nga angay unta imong buhaton. So kinsa man sila og daan? Yes. Kamu mga spirit, paniwag mo, defend yourself. Bro, duhara mo itong flesh, kusog lang sila mo. Flesh! Kurog si spirit. So, sa mga spirit, kasi daw, asan mo? Kurog mo. Kaya naman ako, ang challenge lagi is, kita mismo, ganahan lagi tao, pleasure, evil pleasure na nato na kasabot mo, huwag mo mo kamatikod, naganahan niya kung mo sa inyo kagalingon, mga gahan mo gusto, huwag mo kamatikod, anak, di lagi na iya sa spirito. Mo nang mo daog yun sa daan sa inyong kinabuhi. Okay? Now, niabot si Holy Spirit kay naamang kay pulong sa Ginoo. O niumang ka nga, Lord! Kasabot mo? Amen. Mo nang niabot ka sa punto nga, mamili ka aning duha. Langit, impierno, asa ka. Susupay na? Mo nang, hindi mo siya dinhi. You do not do the things that you wish to do. So, normally, yun, imong wish ni mo is saman. Imong gusto ni mo saman. Di lang ka mo, kung ano na yung mga responsibilities sa mga espiritual ng butang. Normally, mo na ito ang default daan. So, mo na ginadasi ka, pero may nga, no. Wala namang kadiha. Amen. Nana ka ni Kristo. No, nanay pulong ni mo. The Lord Jesus save you. No, nanay palang espiritu ni mo. Nakatala mo kinabuhi. No, nanay palang Ginoo sa kinabuhi. No, nakay padulungan. No, nagyan nam si Lord sa ibuhang kinabuhi. No, nakatawag. No. Amen? Amen. Muna ikaw. Mata ka. Amen. Bumata ka. Amen. Kuni ka kayo mata. Ang tao di gana mo mata.
di na kaunaw nag-ampo. Siya, Pastor, makunod ako, kinigmata, Lord, good night. Ampo ko siya pangkatulog. Kaya ba mo, isa sa mga di na ko na mag-ampo, kanang padong matulog. Di ko na mag-ampo matulog. Kaya mo na kung mamatay na anak. Pero sasayan sa mga mag-ampo, Lord, sa papahulay, gusto ko makautang ka. Isip, natin ganahan ni mong himuon, pero di ginay mo na mahimo. Sumusuri, ganahan ni mong himuon. Mga buta ka diya sa Diyos. Ang imong ganahan dahil himuon, mga butang nga di iya sa Diyos. Ang challenge is magigwa ka na nga desisyon. And the best way to identify it is in prayer. Prayer kay man in support man sa flesh. Kaya kung may panlawas, tagbuha ko sa pahinanglan. Kisa man lawasa, si flesh. Kisa man panala, si flesh. Kisa man malipay para matagbuhan ng mga barunon, si flesh. Kisa man matug sa balay nga lamig pa, si flesh. Ayaw magampo, nahog ni flesh. Kasi magampo ka sa lahi. Muna kailangan siya warfare. Pangusganin mo nga mapagampo. Amen? Amen. Lisod na ba ninigmatanin mo, kaya nigmatanin mo niya, hindi na kayo pastor. Pagampo! Ninigmatanin mo, marikuloy mo. Maglibog ka. Kasi may nakinamluman eh. Inigmatanin mo, na mo inus mo pagampo. Ay, kung nang kami, hands up. Kung yan, nagampo ka, wa. Pasalo ka sa Ginoo. I release forgiveness, Lord, in Jesus' name. Give us a second chance, Lord. Ganun mo ka nagampo. Basi nyo, it has happened to them for the true problems. For the true tungod kay niyo na puro sa Ginoo, you do not do the things that you wish. Gusto na ka magampo. Wala ka gampo. Gusto na ka mo lakaw ni, wala ka lakaw. So tanang mga gusto-gusto nimo. Ano ipapag? Bisa sa gusto nimo nga gusto ka nga mahalaga sa Ginoo, di ka kahimo. But gusto nimo nga mumoto sala, di mo ka kahimo. Kay nawala ko siya. Nabi ka karon nga viral ron. Katong nurse nga di tagtag, di sa mo tong ospital namatay, patay mo daan. Gunting ugma. Bagura. Nurse sa Inglewood, si Budok pa na. Nurse. Ipatay og patient. Diri na. Gunting ugma. Balik ugma. Kahoy ugma. Na si kaaway ko sa ward. Nagkasik man. Nagan ang tanan. Kay agad ang babae kay di mo kadagan. Kay bulilit man. Wa, takpan. Siya man na birahan. Patay. O sa social media, siyempre. Namay mo po naman ang moment na maoke pagka-comment. Kaya kung siya po kuno, kung napo ka ng gunting ko, siya po kunong patay. Tanang na siya sa bowl, dito na po siya. Ito na niya, attorney niya apel na iso siya. Lagot na nurses. Ito man nag-comment nga bad. Naglagot na nurses, kabasa. Nga bisag ang nurse nga ipatay ang tagtad, busog-busog. Siya rin mag-comment, kaya kung ka nga makot ang nurse. Nabi mga nurse, berdita kayo, marap ko na sila, bilis sila po sila. Sampul. Sa sampulan mo niya, nga nakaon din mo. Noon sa ka? Nga, tagtaron din mo. Yan po ni-comment ito nga ako sa ospital, kabantay dyan ko, maldita kayo nurse, kapi ka sa puto, may itig ko. Itagal ko nagbisita. Huwag ko kapalit. Kaya ko kwarta, 50 lang ko kwarta. Huwag siya kapalit. Nasuko ang nurse, kaya ko kapalit. Kaya pagbalik sa nurse, huwag ba ko kapalit? Suko kay nurse, huwag kapalit. Lakaw nurse. Sabaan ko. Pagbalik sa nurse, ganda si Tampal, pasawan niya akong papa. Namatan ako, ganong, isa akong Tampal siya, namuha ko sa light patient. Gamit siya.
Tugod sa kapalit. Iyang kalagot sa nurse, naulian. Kinapasukan mo yung papa. Yung pagkaman. Ingon niya sa comment. Ako nabantayan. Nainit ang uwa mga nurse. Saputon sila kay ang mga badlungon, mga tagtungod o pasyente. Kaya dako tapad na pasyente. Ginag ay sa kaon. Ni kaon dyan. Wano siya perahe. Di kasabaan ang nurse sa doktor. Kaya nga nung ikaw ng patient, di ayaw yung kasaba ang nurse sa doktor. Kaya wala man perahe. Kaya kaon man. Sabi niya sa nurse. Di. Pagkaon mas tagtungod. Di. Ikasaba ng nurse. Sa tunan lang kasabaan dyan na. Sigurado dyan yung kasabaan. Pero ang nurse, wag yun nangasaba sa patient. O po nangasaba sa pagtungod. May uli siya, ginuktok siya. Bagira siya. Kasabot siya. Siya nga, ako, tagtungod ko sa medical ward, dugay ko kay Papa mo. Sakit. Once ang masuk ka medical ward, dugay kang kawas diya. Pinakasayo mo tulong adlaw. Oh, medical ward. Sabot ta sa ICU, ang chart nga na kabaga, pag binuwan mo diya. Kaya minusan mo sa kasimana. Kay antibiotic lang daan, 1 week na. So once nga masud ka, tagang antibiotic, 1 week na. At least. Pag gumawa mo sa 1 week, obserbaran ka. Pag maghilanat ka, balik na po ka o laboratorio 1 week. Kinapaitan na sa mga na maghilanat. Mo naman ikamot yung hindi maghilanat ang patient. Bisa pag nagkatubo-tubo na niya, basta di lang maghilanat, okay na. Pero maghilanat ka, balik at uno. Imagine na balik at uno. Kaya pamunta mo mo, nga nung gilanat siya, kaya ang hilanat is a sign of infection. Ang pagkataon siya sa kapita. Balik na po ka pa. Mura ko ikwintan mo hanggang sa kasimana. Yan ang kapait sa mga sa ICU. Even sa mga ward. Same thing. So, hindi ilalim. Karon, di pagkasapaan itong mga nagkumin-kumin. Itong mga nurse na mga kauban. Bantay lang mo man yung hospital. Bantay na tani. Yung magkamakawal ko, pagbantay mo sa mga gunting diha. Na yung memes ba? Kan yung gunting mo. Kata po sa mga mga doktor. Siya, Dan, pagbantay-bantay, wala kang gunting diha. Nami pasyente nga mga tawon gamay o kanang utok kung laki. Kabuyon ako mga kauban, di na mapatalikod, mapatubag yun. Pasilipos sila rin, tanawon ito pasilipos, tagtungod yun. Ikaw kung nagtagtaro ng guslang. Sabahin mo lang ko niya, lutawon daan. Muna ng nila, ako din istorya kay, gusto kami istorya dili ko mga kauban kay, kasi yung, ano bitawang kabantay ka kanyang magpasulabi ng handok, kung imong kamalita o whatever yung batasan, basta di ka oriented sa hospital ng mga bahin. Makasulti ka di mo, pero kung oriented ka sa pulong sa Ginoo, hiya ka, imong tanang panulya, tilo, kung kan ayun. Ano na siya. Muna nakalay sa tao sila. Amen. Kaya time, you are at war, but you are making peace. Amen. Sometimes, the best way to obtain peace, you have to war. Amen. Dili ni war na lales. War siya in how to use proper words para manay siya. Amen. You know, mingo nga, malinawon ka? Mingo ko nga, well, malinawon ka, somebody is making war with you. Wala kibaw. So kung mingo ka, gusto ko kalinaw, akong solution si ma, you have to be aware you are in warfare. Dapat aware ka nga you are in warfare. Kung gusto ka nga malinawon ka, you should be aware na you are in warfare. Careful kasi mga pulong. Careful kasi mong manilukan. Amen? Hindi ka mamataka. Kanang war na lalis-lalis ng storya. That's the late part na siya. Dapat ang mga born again di mabot ang mga part. Amen. Amen? Quick to listen, quick to understand. Amen? Amen. Isa na sa ako ang last ng mga verses. Kaya bawa ng butang na mga butang na atong ganahan, hindi mo ito mahimo. Akong question is, kung saan mo dyan yung ganahan mo sa mong kinabuhi. Kaya gusto ko nga ang ganahan ni mong himuon, mo yung mong himuon. Ang challenge ani is, kung saan mo yung ganahan, ng ganahan naman na itadaan o unod-unod. So, na-shift, dapat akong ganahan, Lord, ikaw. Dapat akong desire, Lord, ikaw. Dapat akong tinuha, Lord, ikaw. Dapat ako sa kakatama mapuwan ko. So, pag abot sa mga pagkampu, lanod ka. Try to have a plan niya. 8:30 na napatangan nila. Why? Ato yung goal na 8:30 na natatang sa church. Why? Para nagabot na to, you can say hi, hello, and you could pray.
pray sa mga ginagawa lang ng prayer, like short prayers. And then by 15 minutes, pwede tayo mag-pray sa fellowship. So by 8:30, magsulod tayo. Para by 9, sulod ka sa worship. And then, we will also end earlier so we could pray again. Pray ka sa mga tao. I'll teach you how to pray para makapray ko mo. So, dila kaya pastor mo pray, at ito ka na, we pray for another. So, mag-pray ang pastor, and makapray ko mo. This is in preparation sa mga kalagang mo ako. Hindi pwede nga ako pwede mo pray. Ano man? Decide ta nga na mo tang grassroots from the start. And patabo ka mo pray. Prerequisite niya siya sa mga kalagang mabot. This has been a record nga gipangay sa Ginoo nga Lord. Gusto din nga mabalaan ang kami tanan mga buo. Amen. So if may mabot din niya, say hi Lord and we pray. Kasi kung wala kay heart and soul nga mo pray, dito ka mo niya. So di mo siya matagal. Di mo siya mailaila and di mo siya welcome. Because you have no understanding na kailangan ko mo pray. So if na kay heart and soul nga mo pray, kay prayerful ka, anampong ka, para ma-use to ta ka anampong ta, every time nga makasense sa kanay problema, ang sense, you make room nga magpampo ka and you make room nga muampo sa ka. Amen. Makasense ka nga, if there's a need for prayer, let's go to prayer. If there's a need, magpa-pray ka. Dili ka na yung house of prayer kung dili dominant ang prayer. Pamina mo, walay house of prayer kung dili dominant ang prayer. Anong house? Amen. And the best way nga madominant siya is dapat permi prayer. You say, si pray. Kung mamuhat si Lord, si Lord na nakbinay mo. Amen. Ang nakalami lang kay, when we begin to understand that we have that we have Christ in us, ma-develop siya, hindi mo na samukon si Lord. You know what I'm saying? Amen. Samuk mo? Wala po na gani, oh. Kasi may nag-grant sa mga polis. Sila na ba? No. Ang nag-grant sa polis is the Philippines Republic. Ang law sa Philippines ang nag-grant sila. Okay? Amen. So, dili tanan ang mga polis bisa pag naka-uniform ka or piki ka ng police, right? Amen. So, ang mga police, once they've undergone outtaking, pasok siya sa board exam, pasok siya sa psychological exam, and oath sila, swear sila to protect the nation, serve the people. Pag gawin na, basta mo duty sila, function sila 100% without any supervision. Not a jurisdiction within our capacity. And ang first na responsibility is kanay mo ang kaubanan sa church. Amen. They are the souls that you need to pray first. Amen. Amen? Amen. Amen? Amen. Amen? Amen. Mamalog ka tayo ng next one. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. This time, let's have a short prayer. Lord, make me a man, Lord. A man that will pray. A man that is after your own heart. Pray na nga. Available ka sa mga ang kinabuhi oras. No. Kung tag-usang bisiya sa kinabuhi ba? Kung nga nakakabisi ka ron, hindi pa ka minanaryo, hindi pa ka nakakwarta, how much more kung nga ang kwarta, hindi nakikita. If ang atong irason is nga nakakabisi sa imong trabaho ka ron, sa imong level ka ron sa trabaho, nga pa ka, ba't ma-promote ka? Don't you think ka mag-aring trabaho? No. Every promotion increases work. Every promotion increases job or responsibilities. Mas daghan ka tanaw. That's how you increase daghan ka atimanunod. The best way to practice is to expand your prayers to your brothers, to your sisters, to the people around you. Amen? So mag-pray ka. I want you to make a prayer, have a prayer. Lord, make me a prayerful man, a man of war. Ikutan sa kasing-kasing, Lord, ang managpuon ng kasing-kasing. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay, we already prayed. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God, for this day, Lord. The word of our lives. Lord, this is our prayer. Did you make us, Lord, a man of war?
our Lord, you are the man of war. Lord is your name. Thank you, Lord, for giving us weapons, armor of you, God. We defeat the enemy, pull down strongholds, cast down every argument that is against the knowledge of your Son, Jesus Christ. Oh, thank you, God, for this opportunity, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Give me a man, Lord, a man of war, a lion heart of God, a heart of lion, Lord, roar against the works of the enemy. Oh, thank you, Jesus. And all the enemies be trampled in the name of Jesus. Let them flee in the name of Jesus. Oh, hallelujah. All the strongholds be pulled down in the name of Jesus. Thank you, Lord. This church, the house of prayer, oh God. This is my prayer, Lord. Every person, every soul redeemed in this house, Lord. Every person, a man of prayer in the name of Jesus. A man who prays righteously. The word says, you will hear the prayer of the righteous. Oh, thank you, Lord Jesus. You are our righteousness, Lord. You have become our righteousness. Thank you, Jesus. Salamat, Lord. You want us to succeed. You want us to on the battle of this life. We have won it all to God. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you, the Spirit who in me. I want to pray, Lord. Every one of us in this house. We want to be able to pray and put in our hearts. Grow in the Spirit of Jesus' name. Yes, Lord. Our God, that's what we got. Not be afraid, Lord. Hallelujah. It's time to move up, oh God. Thank you, Jesus. Hallelujah. It's time to stand, hallelujah, in the name of Son Jesus. Hallelujah. Praise the banner of Jesus Christ. Hallelujah. Ram is the Spirit in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord, for prayer, Apostle. This Christ task of ministry, Lord. Please you pray, Lord. We pray, oh God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Fire, God, and gospel. God, God, salvation hope. We be to the people around us in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. We'll make this statement, Lord. War against all the works, powers, and enemies. Thank you, Jesus. Let's raise up our hands towards heavens and declare blessing on your church. Hallelujah. Blessed be the God of our salvation, the Lord of hosts, the Lord of glory, the host of heavens, the earth and the earth. Your name, Jesus, be praised. Today, Lord, we thank you, we praise you. Today, Lord, we honor and glorify you. Thank you for your word, Holy Spirit. Thank you for reminding us once again of your word. That we are in the business of war. We are warriors, we are soldiers. Yes, we bear the armor of the Lord. Hallelujah. Now all the angels around us, ready at our disposal, ready at our commands. Oh, thank you, Jesus. By the authority of the Lord Jesus Christ, be upon your church, you will prosper. You pray and you prosper. You pray and you warfare. You pray and you succeed in the name of Jesus. Hallelujah. You will become prayerful as ever in the name of Jesus. You will increase. You will know your time to pray in the name of Jesus. In the name of Jesus, you will not be afraid.
save those who are weak in the name of Jesus. Even to those who are backsliding, you will encourage them to uplift them in the name of Jesus. Even to the loved ones that you have around you, they will be saved in the name of Jesus. You will learn to reach, you will learn to preach, you will learn to pray, you will learn to warfare in the name of Jesus. You will deliver in the name of Jesus. And all the bondages of Satan will be loose in the name of Jesus. Hallelujah. Declare freedom in your family in the name of Jesus. Freedom in your finances, freedom in your work. Oh, those who need promotion, promote in the name of Jesus. Thank you, Lord. Souls will come to you for advice. Souls will come to you for comfort. Souls will come to you for ministry in the name of Jesus. You will not seek for them, for the Lord will bless you with souls. The Lord says, lift in the name of Jesus and He will bring souls to you. And I pray, those who are unreached, oh, hallelujah, let your generosity and your kindness reach them. Learn to support, learn to reach out, learn to go in the name of Jesus. Hallelujah. For we are called to be missionaries. In the name of Jesus, let this prayer not be loose, not be forgotten in the name of Jesus. Let this vision be always upon you in the name of Jesus. And when you will see those who are in need, those who are outside in this country, those who are in remote places, oh hallelujah, let your prayers, let your service be extended in the name of Jesus. Walk in the name of Jesus. Reach out in the name of Jesus. Thank you, Lord. Excel in your work field, wherever you are now. Preach the word of the Lord Jesus. Preach salvation, preach repentance, preach forgiveness, preach hope in the name of Jesus. Hallelujah. Preach the word of the Lord in the name of Jesus. You have been provided. Oh, hallelujah. Do not worry about the words that will come out of your mouth. Just open it. The Lord is with you. Hallelujah. Hallelujah. Let the desire of your heart, Jesus. Let the longings of your heart, Jesus. The words of the Lord be in abundance in your life. Hallelujah. Memorize, meditate, keep praying. Do not give up. Do not let the day go. Memorize, do not meditate. In the name of Jesus. Hold the word of the Lord in the name of Jesus. Hallelujah. May the word of the Lord keep you, guide you from all sins in the name of Jesus. May you walk holy. May you walk righteously. May you walk in the fear of the Lord. May you walk in the fellowship of brothers and sisters. May you help one another in the name of Jesus. Yes, let love surround us, bind us together in the name of Jesus. And may the Spirit of the Lord be upon you.